Parinig ko po sa inyo ang detalyadong pahayag ni Pangulong Marcos Jr. kung ano ang update sa investigasyon at ano ang kailang ginawa. Kasi nga po, Office of the President ang nagsasagawa ng investigasyon sa matinding graft in corruption. At ito yung update kasi ang Pangulo ay nangako siya magbibigay ng update, siya ang magre-report sa bayan, kanyang tinupad, at ito na po yun. Kayo na po ang bahala kung ano yung masasabi rito. Kagaya ng aking nasabi nung nakaraang report ko, ay patuloy ang pagre-report ko sa taong bayan tungkol sa mga kaso at saka sa mga impormasyon na nakukuha natin tungkol sa mga flood control project na hindi maganda. At kaya ngayon ay nais kong ipalaman sa ating mga kababayan na ang ICI at saka ang DPWH ay lahat ng nakuha nila na informasyon ay ire-refer, ibibigay na sa ombudsman para imbestigahan ng ombudsman. Ito ay tungkol sa mga informasyon ng dating Speaker Martin Romualdez at saka ni Saldico. Pag nakita lahat ng ebidensya, baka mag-file ng kaso ng plunder o anti-graft o indirect bribery. Malakas naman ang loob natin na yung ombudsman, ang ginagawa lamang ay sumusunod sa ebidensya. At kung saan tayo dinadala ng ebidensya, doon pupunta ang ating investigasyon. Maraming salamat po. Ayun. So, Magandang araw po sa inyo na. napakalinaw. Napakalinaw ng statement na yun ng Pangulo. So, bahala na kayo. So, talagang pagpapatunay lang na seryoso. At yan naman ang magandang balita. Kaya nga ako pinaparinig ko sa inyo, hindi po ako konektado sa Pangulong Marcos o sa gobyerno. Ako lang ay voluntarin tumutulong at kung ano yung pangako ng Pangulo na siya magbibigay ng update sa mamamayan dahil sa kanya nagsimula ang expose, paghahayag ng korupsyon sa ating bansa sa loob ng 2 taon kalahati sa kanyang gobyerno dahil nagsimula niyang i-expose ito noong July at yung mga nakaraang gobyerno. At kahit sino. Kaya nga binanggit pati yung kanyang pinsan na dating speaker ay kakasuhan. So, ayan po ang magandang balita at pagkakataon. Kaya hindi lang si Saldico, hindi lang si Romualdez, kung hindi marami pang iba. Senador, congressman, at taga-DPWS, at siyempre mga kontraktor. Okay? So, ano yung masasabi dyan? Pangulo yan, ha? Presidente mismo nagsabi niyan. Pinarinig ko sa inyo para ma-update kayo, ang Pangulo ay hindi nagbiro. Siya yung nagsabi niyan na siya magbibigay ng update kung ano nangyayari kaya ginagawa niya. At siyempre, dokumentado, presidente yan, detalyado, kung ano ang report sa kanya ng lahat ng mga kinaukulan, especially ang ICI at DOJ. Okay? Independent Commission for Infrastructure at Department of Justice. At dahil dyan, ito naman ho ang sinasabi ng mga kinaukulan, red notice sa Interpol, gano'n. Cancellation ng passport ng mga nasa abroad o nagtatago, katulad ni Saldico, matindi. So, kaabang-abang talaga. Pagka kasi na-file ang kaso, kakaroon ng warrant of arrest, at yung warrant of arrest na yan ay magiging basihan para humingi tayo ng tulong sa Interpol para mahuli kahit siya nandoon. At kung hindi siya mahuli, ipakancel ang passport, mas delikado. Kasi ang passport po ay yan ang international ID. Yung mga nag-abroad, alam yan. Sa ibang bansa, ang ID natin, pasaporte. At pag wala kang passport, illegal ka doon, talagang wala ka ng palit ang mundo. At yun ang mangyayari kay Saldico. At yung iba pang mga posible. Kasi may balita ako, pati daw si Bunuan, wala na rito sa Pilipinas eh. Marami na akong umalis. So, hindi nyo pwedeng takasan ang Pilipino. Hindi nyo pwedeng takasan ang inyong maaaring pananagutan under Philippine law. Dahil peoples of the Philippines ang complainant. Peoples of the Philippines ang may-ari ng pera. Kaya obligasyon at karapatan ng Pangulong Marcos at ng ating pamahalaan, whole government approach, gawin ito at ipaglaban ang pera ng bayan. Kasi yan ang sinumpaan tungkulin ng Pangulo. Susundin niya ang lahat ng alituntunin ng batas. Okay? So, yung ganitong korupsyon ay kanyang lalabanan dahil siya ay nanumpa, inihalal ng taong bayan bilang Pangulo. Kaya kanya hong ginagawa ang kanyang mga dapat gawin.
At sa ngayon, kita ko naman, nagagawa niya. Yun lang, hindi nakakakita, nakakaramdam, ayun, sarado ang kaisipan dahil anti-Marcos. Dahil gusto nilang pabagsakin si Par. Yung mga nagpapabagsak kay Pangulong Marcos, sarado ang isip niyan. Ang sarili lang iniisip niyan. Kanilang grupo lang ang kanilang kapakanan iniisip. Yung kapakanan ng majority, kapakanan ng kabataan ng ating bansa, wala sa kanila yun, sa aking opinion. Pang sarili lang, hawakan ng kapangyarihan, maghawak ng salapi, at sila'y maghihiganti. Yun lang yun. Kaya tulungan natin ang gobyernong sumusunod sa batas, sa pangunguna ni Pangulong Marcos. Ang lahat ng nakapaligid sa Pangulo, malapit man, kamag-anak man o hindi, lumalabag sa batas, kundinahin natin. Huwag nating suportahan. Si Presidente lang ang suportahan natin. Lahat ng cabinet secretary, lahat ng appointees niya, lahat ng nakapaligid sa kanya, pagpalpak, pag mali, mali. Pag tama, okay lang. Dapat tama, kasi yan ang kailangan sinumpaan. Yan ang kailangan natin. Prinsipyo, pagmamalasakit, pagmamahal sa Pilipino, sa bansa, sa batas, at sa Pangulo. Para may magandang buhay tayo. Huwag kayong paggamit, huwag kayong maniwala sa mga mapanirang uri dahil ang layunin nila mangagaw ng kapangyarihan sa kapangyarihang ipinagkaloob ng mamamayang Pilipino dahil sa nakaraang political exercise election. Inihalal ng mga Pilipino si Pangulong Marcos hanggang 2028. Yun ang dapat masunod. Hindi dapat masunod ang mga uri o grupo na lalabag sa batas, aagawin ng kapangyarihan, kung ano-anong pamaraan para sirain ang gobyerno. Never. Ang lahat ng kasamaan ay hindi magtatagumpay. Ayun, di ba? Okay, magagalit ha? Nagpahay sarili. Alam mo, masarap magbalita, masarap magsalita. Yung totoo. Yung walang script, walang producer, walang writer, walang financier. Sariling galaw, sakripisyo, malasakit ng totoo sa Pangulo at sa bansa. Ang sarap ng feeling. Masasabi mo lahat. Kaya lahat ng aking ginagawa pong pag-broadcast dito sa aking mga channel, wala pong script ito. Sarili kong pagsusuri, pag-aaral, paghahayag sa inyo kung ano ang totoo. Kasi nga, masarap ang katotohanan kahit anong oras, kahit ulit-ulitin mo, hindi magbabago. Kasi yun ang totoo. Pagka tinuruan ka, scripted yan. Pag nawala ka sa script, maliligaw na. Kaya nangyari kay Gutesa, di ba? Orly, yung sarahintong Marines, nagbabasa, biglang naputol yung binabasa, wala na. Hindi niya alam kung ano susunod. Ay nagagalit si Marcolita. Ano ka ba naman? Ba't hindi mo binabasa ng ayos? Ba't nagmamadali ka? Wala na nga eh. Wala na akong babasahin, tapos na sir eh. Di ba? Para silang asot pusa doon sa public hearing, nakikita ng buong mundo. Yung isa nagmamadali daw bumasa, yung isa naman nagagalit dahil mali-mali daw yung binasa. Kasi nga, may scripted. Pero itong ginagawa kong pag-broadcast, walang script ito. On the spot. Sinasabi ko, kasi sa tingin ko at opinion ko, yung totoo ang kailangan.